Pangalawa po, gawin po natin mga bata ng pagsilahin o maglulok sa loob ng simbahan para po natin ito ng pag-uubog sa kanila. Kaya po, medyo marami-lami po tayong bata dito. Parents po, kayo na lang po mga bata po. Baka po kasi mamaya ay nag-inay po or tumakbo po dito. So, ayun po ni Father na habang ginagawa po yung visa or nag-aan po tayo sa kasal ay patak-patak po yung bata or naglaro po po saan-saan po. So, ano na lang din po natin ito sa mga bata na kapag po sila ay nasa loob po ng simbahan, dapat turuan po natin sila na magbihig po sila kapag po sila ay nasa simbahan. Kasi ang simbahan naman po ay hindi naman po isang palaruan po. Simbahan po ito, isang banal na lugar po, kaya nalaman po na ibigay po natin yung tamang respeto po sa loob po. Pangatlo po, sa sandali na ang lahat ay inahasan na lumubog, mangyari po mali po ang hindi makakakala na lumubog, ito po ay paraan ng paggalang natin sa bagay na po. Ano po? Para po sa mga tatanda na hindi po kaya gawin po ng matagal or lumubog po, okay po if makakuha po. Pero sa mga kaya naman po lumubog, ay doon na lang po tayo. Sa mga hindi naman po katoliko or hindi naman po pwede po talaga lumubog, ay tayo na lang po tayo ng respeto. Ginalaman po mabibigyan po natin ng respeto kayo ng pasok po natin sa simbahan, since kayo pa pumasok po sa simbahan katoliko, then respect po natin yung mga guidelines po na dapat po gawin po sa loob ng simbahan. Pang-apat, naasahan din po ang aktibong pagtulog po. So kung kayo pa yung mga tanong ng mga visa, ano po yung mga parang visa na hindi po, na may dito lang po yung gagawin para po sa mga kinakasal. Kaya kung alam